September 19, 1846 sa dalawang bata na ang pangalan ay Maximin at Melanie. Dalawang bata na hindi magkakilala at dalawang araw pa lang silang magkasama noong araw ng aparisyon. Usually, si Melanie po ay may regular na kasama dito araw-araw, pero during that week, yung regular na kasama ni Melanie ay nagkasakit. So yung mga may-ari po ng hayop, they have to look for the replacement. So they found Maximin, an 11 years old boy, to replace that shepherd during that week. So 7 araw lang po ang kontrata ni Maximin. Kumbaga sa trabaho, ramplasan, kapalit for 1 week. Ano? So this is the best time of your pilgrimage. It is raining. Wow. Dito magkakaalaman kung ang pananampalataya natin ay parang asin na biglang natutunaw kapag nababasa, o ang pananampalataya natin ay parang bato na kahit umulan nananatiling matigas. This is the best moment of your pilgrimage. Dito malalaman ang pananampalataya ko ba'y asin o batong matibay na kahit anong ulan, hindi siya natutunaw. Madaling sabihin na may pananampalataya ako sa Diyos kapag mainit ang panahon at panatag ang lahat. Pero sa ayaw natin at sa hindi, darating sa buhay natin yung maraming ulan. Ulan ng pagsubok, ulan ng karamdaman, ulan ng mga problema na dumarating, at dito magkakasubukan sa panahon ng ulan kung ang ating pananampalataya ay bato o asin. So sa umagang ito ay naandito tayo sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen. Sabi ni Maximin at Melanie, they used to live at the house of their patron at 7:30 in the morning. And they will arrive here at 11 to 11:30. Bakit ganun katagal? Kasi ganito po kataas sa bundok yung kanilang aakyatin bago makarating sa tuktok na sa lugar na to na kinakatayuan natin ngayon. Melanie was 15 years of age at si Maximin ay 11 years old. But they have to look that early, that young, because life during that time was so difficult. So they cannot go to school because of so much poverty. So they are forced to work so that they can help their own respective family. And in this place, kung saan si Maximin at Melanie ay inuulan ng maraming pagsubok ng kahirapan, sa lugar na ito kung saan inuulan sila ng maraming pagsubok, dito rin sa lugar na ito kinatagpo sila ng Panginoon. Kinatagpo sila ng mahal na Birhen. At dito sa lugar na ito, kung saan nagpakita ang isang babaeng punong-puno ng liwanag na nakaipo sa ibabaw ng bato, siya ay umiiyak. Siya ay umiiyak at tumutulo ang kanyang luha habang nakikipag-usap kay Maximin at Melanie. Parang sa pagkakataong ito, tumuluha ang langit upang ipalaala sa ating lahat na sa bawat pagluha at hirap, hindi tayo nag-iisa. May isang nanay sa langit na kasama nating lumuluha, naghihirap, pero nangangako sa atin na walang forever sa mundo. Na kahit yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay pansamantala lamang. Sapagkat bandang huli, ang magtatagumpay ay hindi ang kasamaan, kundi ang kabutihan. Sa lugar na ito, ipinaliwanag ng mahal na Birhen ang dahilan kung bakit siya ay lumuluha. At yun ang pag-uusapan po natin mamaya. After niyang makipag-uusap sa dalawang bata sa lugar na ito, siya ay naglakad papunta sa taas. At bago siya lumakad, ang sabi niya sa dalawang bata, make this known to all my people. Pagdating niya sa taas, sabi niya ulit sa dalawang bata, make this known to all my people. And then pagdating niya sa taas, siya ay umanak ng kaunti at sinabi niya sa dalawang bata, let us go my children. Let us make this known to all my people. So at the end of the day, walang pwedeng magsabit sa atin na nakarating ako ng Lazaret at uuwi ako mag-isa. Walang sino man ang pumunta ng Lazaret na magsasabing ako'y nag-iisa sa buhay. Sapagkat
At bawat dumadalaw sa lugar na to, ang sabi ng mahal na ina, let us go my children. Kasama natin siya araw-araw sa ating paglalakbay. Bago tayo umalis at pumasok ng basilika, gusto kong tignan ninyo, ang bawat pastol ay may tungkod. Ang babae na natagpuan dito sa lugar na to, tingnan kayo dito. Ang babae na nakaupo sa lugar na to, ay isang babae na may malaking krusipiho sa kanyang dibdib. Sa krusipiho sa kanyang dibdib, may nakalagay na martilyo at flies. Yung babae na nakipagkita kay Maximine at Melanie ay isang babae na may malaking kadena sa kanyang dibdib. Yung mga roses sa kanyang ulo, sa kanyang dibdib at sa palibot ng kanyang paa. Hindi lang si Maximine at Melanie ang nandito ng aparisyon. Naandan din ang kanyang aso, si Lulu. Si Lulu na according to Maximine at Melanie, pag may ibang tao napakaingay, kahon ng kahon. Pero during the apparition, natulog lang yung aso sa paanan ng babae at silang magkausap. Na para bang sinasabi ng aso na kilala ko to, kaya hindi ko sa tinatabunan. Hindi tumahol yung aso sa pag-uusap ng babae at ng dalawang bata. Kasi kahit yung aso, kilala niya yung nagpakita. Kilala kaya din natin siya. Madaling sabihin na kilala natin siya kapag okay ang lahat. Pero mas masasabi natin kilala natin siya kapag inuulan na tayo. Kapag binabagyo na tayo, doon natin pwedeng sabihin na, ay nakatayo ako dito. Kasi kilala ko siya. Kasi hindi niya ako iiwan. Ang buwan ng September ito ay tuyong-tuyo. Ang buwan ng September ito ay tuyong-tuyo. Walang tubig kang makikita. Pero 2 days after the apparition, bumukal sa ilalim ng batong inupuan ng babae, yung tubig po na naandyan, yung may tabon. Hindi po yan natutuyo kahit matindi ang init ng summer. Yan po yung tubo na tuloy-tuloy hanggang doon kung saan kumukuha po ng tubig ang mga tao na umakyat dito. So you can bring that water. You can ask the question later on about this water and about everything when we go to the basilica. We will go now. Ano ho? Moments of the apparition. The lady who is sitting down and crying. The second is the conversation. And the last is the assumption. C'est les trois moments de l'apparition. Une vierge qui pleure, la conversation et l'assumption ici. C'est la dernière étape de l'apparition. La Santa en français parce qu'il y a quelques personnes qui ne parlaient pas vraiment anglais et en français. Donc, nasaan na ako? So, dalawang mahalagang bagay ang sinabi niyang dahilan kung bakit siya umiiyak. Sabi niya, nakalimutan niyo na ang araw na itinilaga para sa Panginoon. Kasi kung makikita ninyo, sa panahon natin ngayon, parang ang lalaki ng simbahan dito. Pero ito, kita nyo, basilica. This is always empty. But our bar, where you can drink wine and coffee, is always full of people. Or people are in the gallery looking for an internet connection. But the chapels are always empty, including this basilica. Already in 1846, the situation was already like that. And she was crying here to remind us that we have
forgotten the most important part of our life, the Eucharist. The Eucharist is very important, not because God needs us. The Eucharist is important because it is you and me who needed the grace of God. Hindi naman mahalagang magsimba dahil kailangan tayo ng Diyos. Mahalagang magsimba sapagkat tayo ang may kailangan sa Panginoon. But the question is, bakit palagi na lang misa? Pwede naman tayo next week, parang praising na lang. Magtatalo tayo, magsasayaw. Bakit palaging misa? Palaging misa hindi dahil wala na tayong alam na gawin. Palaging misa ang ating ginagawa kasi bago umalis si Jesus after Last Supper, ito yung kanyang bilin. Vous ferez cela en mémoire de moi. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawayuya. So, kaya tayo nag-misa. Father, nakakasawa naman ang misa kasi paulit-ulit. Kasi nakakasawa naman paulit-ulit yung ating ginagawa. Di ba minsan may tendency ganon? Masarap ang pinakbet. Pero kung araw-araw pinakbet, nakakahayaw na din. Pag kayong kumain ng karne, puro na lang isda. Ang isda, pag ulit-ulit nakakahayaw na din. Isda na naman! Di ba? So, bangus. Kaya, taga saan kayo? Taga Quezon. Oo. Bangus. Pag araw-araw bangus, nakakahayaw na din, mamaya may kaliskis ka na. So, pero, bakit tayo nasasawa sa mga bagay na ulit-ulit? Thanks sa mga bagay na ulit-ulit natin ginagawa, nabuhay pa tayo. Diba? Ulit-ulit kang humihinga, nakakasawa ba yun? Hindi. Kasi diyan nagagalit yung ibang religion sa atin, ulit-ulit yung rosaryo nyo, ulit-ulit yung ginagawa. You are doing repetitive things like that. O paulit-ulit kang gumigising, masama ba yun? Sige, huwag kang gumising. Patay ka na. Paulit-ulit tayong kumakain, paulit-ulit tayong paulit-ulit tayong naliligo. Ang dami natin paulit-ulit na ginagawa. At salamat sa mga paulit-ulit natin ginagawa, may pa tayo. Paulit-ulit lumihi. Gusto nyo kayo na dito. So, marami tayong paulit-ulit na ginagawa. So, ang misa ay paulit-ulit, pero hindi natin ito pinagsasawaan. Kasi ang misa ay paalaala sa atin na hindi tayo pinagsasawaan. Hindi tayo pinagsasawaan ng Panginoon. Sad to say, maraming mga Pilipino na lalo dito sa ibang bansa, nung nasayaran ng pera ang palad, nakalimutan na ang Diyos kung bakit siya inapunta sa ibang bansa. God gave us this opportunity to be here so that we can serve and love Him more. Pero ang nakakalungkot na reality is, yung Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya, naging abala naman sa atin. Kaya, sabi nung iba, sabi ni Ate Lorna nung isang araw bago siya, a day before na mamatay yung kanyang nanay, Father, nalulungkot ako kasi hindi yata ako magaling sa marketing kasi pupunti ang madadala kong pilgrim sa mahal na Biyernes. Sabi ko, huwag kang malungkot kasi sabi naman talaga ng Panginoon, pupunti naman talaga ang makakapunta ng langit. It's not for everyone. Mahirap talagang magdala ng pilgrim sa Nazareth kasi walang shopping dito Oo. Dito wala ditong swimming. Aminin natin ang katotohanan. Yung iba ginagamit lang talaga ang pangalang pilgrimage. Pero ang nasa isip, yung side trip. Kaya kahit nasa pilgrimage, ang nasa isip, naku, exciting yung dadaanan natin bukas. Ano kayang mabibili natin doon? Ano kayang maiuwi natin doon? Ano ang pagkakaiba ng
Ano ang pagkakaiba ng excursion at ng pilgrimage? Sa excursion, sa outing, ang iyong hinahanap na may uwi ay ano yung mahahawakan ng kamay na pwede kong bilhin na iuwi ko? Anong pagkakaiba ng pilgrimage? Ang pilgrimage, ang tanong natin is, ano yung pwedeng matanim sa puso ko na pwedeng iuwi ko? Sa pilgrimage, ang iniisip ng tao is, ano yung hindi mabili ng pera na pwede kong iuwi pag-uwi ko? Kaya sabi ni na kuya kanina, sila ay nasa Portugal, nag-fly lang sila ng pari-para mag-join sa inyong grupo. At ang nakatouch sa akin na sinabi ni kuya sa akin is, uunahin muna namin yung mga importante. Kung may oras pa, saka kami mamamasya. Uunahin muna namin yung importante. Kung may oras pa, saka kami mamamasya. Thank you for reminding me kung ano yung importante. Kasi sa panahon natin ngayon, wala na halos yung ganyang nag-iisip. Ang mga tao ngayon, importante sa kanila ano yung mabibili, ano yung mapupuntahan namin, ano yung mga souvenir namin. Lahat naman halaga. Pero isa lang ang importante sa buhay. Ang Diyos. Ang Diyos. At ito yung nakalimutan ni Maximilian at Melanie at nung mga patao noong 1846, nung mga panahon na yun. Ang mga tao araw ng linggo na sa trabaho. Ang mga tao araw ng linggo na sa bukid. Iisa lang araw ang hinihiling ng linggo. Sabi ng Panginoon, 6 na araw kayong magtatrabaho. Pero ang ikapito ay para sa atin. Marami sa atin, ultimong Diyos ninanakawan. Kung ang Diyos kaya nating nakawin yung oras na para sa Kanya, ano pa yung pwede natin igalang sa ating buhay? Kung ang Diyos kaya nating nakawan, at lagi nating tatandaan, ano man ang utangin natin sa Kanya, sisingilin niya tayo. Sisingilin niya tayo. Some other days, sa one of the mga nakaraang araw, I went to Paris for an appointment. At may na-meet ako na parang naka-wheelchair na. Ang sabi sa akin nung isang kasama, nung hindi pa yung naka-wheelchair, pinagtatawa na nila kami. Na pumupunta kami ng Lasal at sabi niya, lampas na kami sa langit kasi pala di kami bumabalik sa Lasal. Na-stroke nung nakaraang buwan. Kaya gusto niya pumunta ng Lasal. Pero hindi na siya makasama kasi naka-wheelchair. Yeah, totoo naman, maraming pwedeng mabili ang pera. Pero lagi nating tatandaan, may mga bagay sa buhay na ito na hindi natin mabili ng material na bagay. And that is the difference between pilgrimage and outing. Outing. Yun ang pagkakaiba ng pilgrimage. Sa pilgrimage ang iniuwi, hindi ang nahawakan ng kamay. Kung bagkos ang inuuwi sa pilgrimage, ano ang natatanim sa puso na madadala ko sa aking pag-uwi. Kaya huwag kayong malulungkot kung bakit kakaunti kayong dumadating ng Lazareth. Kasi ang kaligtasan, kahit ang Diyos hindi niya ipipilit sa atin. Salvation is a choice. You have to decide it. Ang Diyos, makita ninyo, nakabukas yung kanyang kamay. Anong kanyang iniaalay? Langit ang kanyang alay. Pero wala siyang pinipilit na tanggapin ito. It is an offer. You have to accept it. Kinakailangan mong sumang-ayon sa Kanya. Kaya mahalaga po ang pagsisimba, hindi dahil kailangan tayo ng Diyos. Bagkus the truth is tayo naman ang mayroong kailangan. Ay kailangan sa Kanya. Kaya minsan, kahit sa mga lugar ninyo, hindi nyo maintindihan yung misa kasi iba yung lingwahe, magsimba lang kayo. Hindi tayo nagsisimba kasi naiintindihan natin. Nagsisimba tayo kasi naiintindihan niya tayo. So kung nasa Espanya kayo, Espanyol ang misa, Portuguese ang misa, Italian ang misa, oras ng misa, just be there. And tell the Lord, Lord, I can't understand, but I know you understand me. So here am I. Here am I. Minsan,
Ang yabang na natin eh. Dapat nating maintindihan lahat. May mga bagay talaga sa buhay na hindi natin maintindihan. Minsan nga pagising ko, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko eh. Naranasan nyo yung pagising nyo, parang gusto nyo pa agad magalit. Parang, ano ba? O ganyan. Ganun ang buhay. Hindi lahat talaga natin maintindihan. Pero sa kabila ng pagkukulang natin, may Diyos na nakakaintindi. May Diyos na nakakaunawa sa atin. Hindi man natin siya maintindihan. So, ganun, mahal kaya ganun kahalaga yung misa, ganun kahalagang araw ng linggo. Father, may inaalagaan akong matanda ng araw ng linggo. Talagang kinakailangan kong pumasok. Di pumasok ka ng araw ng linggo, pero may day of cowards away. Yun ang sabihin mo, Lord, yung linggo may alaga akong matanda. Pero ito yung day of ko, Wednesday. Ito yung araw na iaalay ko sa iyo. Remember, even in Dubai, ang kanilang Sunday Mass is Friday. Because most of them, hindi naman siguro lahat, may trabaho talaga ng araw ng linggo. Kung gugustuhin natin ibigay sa Diyos yung para sa Diyos, maibibigay natin. Pero marami sa atin anong tingin sa Diyos, parang ATM machine. Kung kailan lang kailangan, doon pupunta at pipindot at kinakailangan ng grasya. Sana pagdating sa Panginoon, hindi gano'n sana yung ating attitude. Mas mahalaga yung may inimbak na tubig para pagdating ng tagtuyot, hindi mo sasabing nauuhaw ako na ako mainom na tubig. Siguro itong pilgrimage na to, itong prayer na to, hindi nyo kailangan ngayon kasi kumikita pa eh. Kumikita pa, malakas pa ang katawan. Pero darating ang panahon na hindi ka na halos makalakad, hindi ka na makatayo. At doon mo masasabi na, buti na lang pala, ang dami kong naipon na lakas sa puso ko nung nag-pilgrimage ako. Ngayon may lakas loob ako na ipagpatuloy ang buhay ko kahit na wala nang pumapansin sa akin sa pamilya ko kasi wala na akong maipadala. O ngayon siguro, kontrolado niyo ang pamilya niyo, nakakapagpadala kayo eh. Nakakapagbigay. Pero pag wala na kayong maibigay, sino pa kayo makakakilala sa inyo? Diba? Pero kung may naipon ka dito, later on, doon mo ma-realize na it's good I have saved. Ngayong pababa na yung energy ko, hindi na ako halos makatrabaho, makalakad. Pero palang lakas na loob na puhunan ba? Puhunan kung paano ipagpatuloy ang buhay. So, minsan may nagsasabi na, Father, ayaw na namin magsimba kasi yung pari namin ganito, maraming ganyan sa simbahan. Totoo naman yun. Pero lagi natin tatandaan, hindi tayo nagsisimba dahil sa pari. Kahit yung pari sa oras ng misa, nung sinasabi niya, Lord, I am not worthy to receive, but only say the word in my soul shall be healed. Kaya ngayon, intindihan niyo, bakit yung mahal na Birhen nung nagpakita siya sa Lazaret, meron siyang malaking krustiyo sa dibdib? Kasi gusto niyang ipakita sa atin kung sino ang sentro ng ating buhay. Sino ang sentro ng ating buhay? Dapat ang Diyos. Kung tayo pumupunta ng simbahan, kung tayo involved sa ating mga communities, dapat ang Diyos ang sentro ng ating paglilingkod. At kaya sana dapat bawat pilgrimage ang sentro, ang focus ng pilgrimage. Yung iba kapag side trip na buhay, kapag nasa pilgrimage at may activity, inaantok, tinatamad, umaga pa lang mga nakasimangot na, imagine umaga pa lang mga ganyan. Father, pagod kami, kulang sa tulog, kahit na masapat sa tulog, ganyan ang hitsura niya. Diba? So, imagine, pag ang Diyos ang pinag-uusapan, mga nakaganon. Tingnan niyo bukas sa side trip, lahat yan buhay. Wala ganyan. May mga nakaganyan pa dyan sa picture. Diba? Lalabas ang tunay nating intention sa ating mga ginagawa. So, yun. Kaya makita nyo sa krus ni Mama Mary, yan yung kanyang suot na krus, merong martilyo. Gusto ko mag-uwi kayo niyan, meron niya sa aming maliit na store.
Kaninang hapon, tulog din ako at preparation last night for this pilgrimage. Imagine I have prepared everything at lahat ng pinipare ko kagabi parang wala. Sa tanong ko kanina sa Lord, naghintay nag-prepare ako kagabi, bakit naman umuulan? Para bang sabi sa akin ng Lord, sino bang may sabing mag-prepare ka? Ako ang mahihiyal ka. Diba? Minsan prepare ka ng prepare. Pero minsan dapat open ka rin na baka may ibang hinihanda ang Diyos. Kasi usually, sanay na sanay tayo doon sa labas, siguro ang sabi ng Panginoon, bawat grupo doon kayo sa labas, ang gusto ko dito kayo ngayon sa iyo. Kapag hindi nasusunod yung mga gusto niya sa buhay, baka mayroong ibang gusto ang Diyos. Baka mayroong ibang gusto ang Diyos. So, doon sa krus na suot ni Mama Mary, may martilyo. Anong martilyo? Di ba siya nagbubaang ng pako? Yung martilyo, yan yung nagbabaon sa pako sa kamay ni Jesus. So, ibig sabihin, every time na nagkakasala ako, ginagamit ko yung martilyo upang patuloy siyang ipako sa krus. So, kaninang umaga, parang nakakatamad talagang gumising. Kasi parang malamig ang panahon. Ang sabi ng higaan ko, you deserve it. Kasi maghapon, mayroong kang activities. Pero nung tingnan ko yung krus sa dingding ko, at oras na kasi nag-miss ako sa Facebook araw-araw ng 6 o'clock ng umaga. Meron akong krus na malaki din sa kwarto, hindi maganyang kalaki. Hindi ako kasi sa kwarto ko. So meron ding hammer and chisel. Na para bang tinatanong sa akin ni Mama Mary, Michael, anong gusto mong gamitin ngayon? Martilyo ng katamaran? O flies ng sakripisyo? Ang ginagawa ng flies, binubunot niya yung bako sa kamay ni Jesus. So in life, there is a choice. O for example, pinag-uusapan ka ng mga chismosa sa paligid mo. You have a choice. May you have a choice. Gamitin ng martilyo at makipagparinigan ka sa Facebook. Tulad ng ginagawa ng marami. O may choice ka na gamitin yung flies na manahimik ka at sabihin mo sarili mo na, well, hinihilan niyo ako pababa. So thank you very much na hinihilan niyo ako pababa. Kapag hinihila kayo pababa, you enjoy it. Okay? Please enjoy it. Enjoy the hila. Ibig sabihin, hinihila ka pababa kasi nasa taas ka. At wala na sila ibang magagawa kundi hilahin ka kasi nasa baba sila. Pero bang humila na nasa taas, kahilo? Diba? Kaya kapag hinihila ka, kaya kapag kunyari tinitira ka patalikod, enjoy the tira. Pag tinitira ka patalikod, enjoy the tira. Bakit ibig sabihin? Nasa harap ka nila, kaya ka tinitira ng talikod Kaya it is a choice, hammer or pincer. Yung mga pangit na ginagawa sa ilang kapwa, you have a choice, hammer or pincer. You take it as a negative, or you take it as something positive na pwede kang mag-benefit sa buhay. If Jesus is in the center of our life, then it is not difficult to be happy. So lagi kong sinasabi sa mga nakakakilala sa akin, mahalin niyo ako. Pero bago niyo ako mahalin, dapat mas mahal ninyo si Kristo upang mawala man ako dito. Hindi nyo sabi, hindi na kayo pumunta doon, wala na si ganyan, di ba? Meron pa kayong mas babalikan. Walang iba kung hindi ang Panginoon. So, nung si Maximin po, yung lalaki ay nandito po yung puso niya. Sa So one day, tinanong si Maximin, Maximin, hindi ka naman natuloy nagpari, bakit ka hindi nag-asawa? Ang sabi ni Maximin, kung nakita mo lang yung magandang babae na nakita ko sa bundok, hindi ka nahahanap pa ng magandang babae kasi para sa akin siya na yung pinakamaganda. Buti na lang hindi nakita ni Kuya yun. Diba? So minamahal na mga kapatid. Sana itong maghapong ito, you take advantage. Kaya dito, maganda dito, hindi po dito pinayagan yung maraming tindahan sa Manila.
We did not allow buildings to be constructed around because we wanted to preserve the silence of the place, the solemnity of the place. Why silence is important? Because silence is first and foremost the language of God. Kung sa silence na boring ka, meaning you are sick. May sakit ka. If in silence you cannot enjoy, then spiritually something is wrong with you. Kaya yung iba, di ba, hindi tayo mag-isa, kaya nagkikipag-inuman. So nawa itong pagdalaw natin sa Nazaret ay magpaalaala sa atin, ano yung importante? Ang importante ay kung sinong sentro ng buhay natin. At sana pagbalik natin sa ating mga lugar, sana bigyan natin ng panahon sa buhay natin yung importante. Sad to say, yung iba, araw ng linggo, nasa tungitan, nasa sugala, nasa inuman, hindi nakapag-isimba. At kapag nagkasakit tayo at nagka-problema tayo, pagdadasal tayo at sasabihin natin, Lord, bakit ako? Kung ako talaga ang Diyos, sasagot talaga ako. Lord, bakit ako pa? Bakit kami pa? Bago tayo magtanong ng bakit ako pa ang dinapulan ng ganito, tanungin natin ang ating sarili, nung malakas pa tayo, ano ang naging priority ng ating buhay? Ano naging priority ng ating buhay? So ang sentro ng buhay ay si Jesus. Kaya sana kahit sa pag-abroad, siya din ang sentro kung bakit nandito tayo sa ibang bansa. Naandito tayo para maghanap buhay. At sino ang tunay na pinagmumulan ng buhay? Ang Diyos. Marami sa atin naghahanap buhay pero mukhang patay. Kasi ang hinahanap lang pera, hindi buhay. Unahin ang Diyos. Sa Kanya ang tunay nagsisimula ang buhay. Hanap buhay. Sa Kanya dapat nating matagpuan ang tunay na buhay. Hanap buhay. Ano? Kaya pag araw ng linggo, huwag kakalimutan magsimba. Nandito tayo para maghanap buhay. At ang hanapin si Jesus, ang hanapin ng buhay, hindi madali. Hindi madali. Hindi tayo napunta ng ibang bansa para maghanap ng pag-ibig. Alalahanin mo, may pamilya kang tunay sa ibang bansa. Kung ano-anong mga correspond doon sa mga dinadaanan sa buhay. May mga ganyan. Nung una, pagdating ng parinong araw, uwi ka agad ng bahay. Habang tumatagal, dumadami ang correspondence. Inuuwi at sa buhay. Si Sentro, ako naman ilang kilala din si Ate Annie, also, akong alam dyan. So si Jesus, ang sentro ng ating correspondence. Si Jesus ang sentro ng ating buhay sa ating paglalaban. So yung akalawang dahilan bakit siya umiyak, sabi niya, you have forgotten to respect the name of my son. Nung araw, when farmers cannot harvest the fruits of their labor, they will be crying in hunger. Nagmumura sila gamit ang pangalan ng Diyos. And this is very delicate and very dangerous sin. Kapag nilapastangan natin ang Diyos, sisigilin tayo ng Diyos. Buti na lang kung ang sisigilan lang niya yung nagmura, sana nga lang. Pero mayroon tayong sabihan, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya sisigilin pa. Kaya we continue to do that nowadays, di ba? Ano man ang ginagawa, pero kaya kasi ang sabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa kapwa mo, sa akin mo ginagawa. Imagine, yung dila na ginagamit natin para umawit ng papuri sa Diyos sa kaitaasan, yan din yung dila na ginagamit natin upang siraan ang kapwa. Magsalita ng masama sa kapwa-tao. So these are the two important reasons why she arrived in this place crying.
to remind us, go back to the center. Ano ho? So nawa itong pilgrimage na to, lalo tigit sa mga nakakalimot, sa mga naniwala na pwede akong mabuhay basta may pera ako, sana ang pilgrimage na to ay magdala sa atin sa katotohanan na sa buhay na to may mga bagay na hindi mabili ng material na bagay na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Sa taas makikita natin si Jesus nakabuka ang kanyang dalawang kamay na nagsasabi sa atin na welcome, come to me. Lumapit kayo sa akin. At siguro sasabihin natin, Lord, nahihiya ako kasi mga kasalanan ako. Pero sabi ni Jesus, mahal kita maging sino ka man. Come to me. Ganon ang Diyos. Kaya nakikita natin ang simbahan ay hindi lang para sa mga banal, kundi ang banal, ang simbahan ay para din ospital. Ito rin ay lugar para sa mga may sakit, para sa may mga karamdaman. Ano ho? So, minamahal na mga kapatid, makikita nyo po dun sa kabilang area na yun. Ano po dun? Bumalik dito mga we'll go down because they are preparing here for French Mass at 10:30. Nakikita nyo po dun sa side na yun yung kapiraso na ito. Yung po yung kapiraso ng bato kung saan mo po yung ako Pero ito po mismo yung bato na inupuan during the apparition. So, pwede po kayo mamulot ng bato. Huwag nyo na dadamihan kasi baka wala na. Isa lang. Matira. So, tayo po ibababa na po doon sa audiovisual room. Doon po natin makikita yung pinaka-old na statue ng mahal na Diyos na naglasanid sa buhay. Sa audiovisual room, we'll be praying the Holy Rosary there. And we will proceed to the Chapel de la Ramon para sa ating misa kung saan ipagdadasal po natin ang